Ang sabi is, umuwi ka na, harapin mo si Boying Remulla. Ala ang aking kaluluwa. Naku. Hindi, ito naman doon sa impeachment. Kasi Jose Roque, mga kababayan, hanggang ngayon, kailangan niya talagang kapitan yung ipinaglalaban niya na siya ay ginigipit ng pamahalang Pilipinas, no, ng gobyerno ng Pilipinas dahil sa pagsuporta niya kay dating Pangulong Duterte. Although, ayan po, lumalabas sa mga balita na ang sinasabi nga po ng kampo ng dating Pangulong Duterte, umuwi ka na, harapin mo na yung kaso mo doon. 'Di ba? Umuwi ka na, hindi ka namin kailangan dito. Ayaw namin na ikaw ay nakikialam pa sa amin. Sakit nun kay Roque, ano? Kaya naniniwala din ako si Roque. Mga kababayan, baka eto pagka napauwi na nako, baka ilaglag na din ito ang dating Pangulong Duterte, lalo na sa mga pogo-pogo na yan. Kaya lang ho nakakapit yang si Roque ngayon, mga bossing dyan, dahil nga yun yung naratibo niya Yun yung sinabi niya para mabigyan siya ng asylum. No? Pero kapag kayon hindi na po nag-grant at si Roque ay naiuwi na po at may mga hearing na mangyayari, mga kababayan, malamang sa alamang ho ito. Makikipagtulungan na din ito. No? Ilalaglag niya yung mga sangkot dyan sa pogo na yan. Ngayon, eto na ngayon yung mga maasim. Si Risa Ontiveros, naaabala ang aking kaluluwa. Ang drama naman yan. Pati kaluluwa. Hanggang ngayon, tuloy pa din siya sa pagtatanggol, ano? Wala siyang ibang kakapitan, Sabi ni Renato Enorino, wala na yatang maisip na panira, abang-abang na lang. Naabala dun sa desisyon. Tapos, meron pa mga senador ngayon na gumawa pa ng isang resolusyon na nagsasabi na dapat ipagpatuloy ang impeachment. Sabi ng iba. Dapat naman talaga Dapat naman ho talaga. Inaabangan ng mamamayang Pilipino, pera ng mamamayang Pilipino, merong mga ebidensya, merong mga tao na titistigo para doon sa impeachment na yon. O bakit hindi matutuloy? Yan ho ang mahirap sa Pilipinas, mga kababayan. Nag-uumapaw yung ganda ni Chay Cher, nandiyan pala. Shoutout sa'yo. Nag-uumapaw yung ebidensya. Nandiyan, nakikita natin na i-discuss ng Kongreso yung mga ebidensya, lalong-lalo na ho yung mga napakaraming tao na inimbento nila yung pangalan. Di ba, Miss Lady Cha? Inimbento yung pangalan. Bakit ho imbento? Wala po sa PSA Ilan daan po yan? 900 ho, mga boss si Pamo, sir, na wala sa PSA. Walang birth certificate, walang death certificate, pati marriage certificate, wala. As in, wala. Hindi nag-e-exist, mga bossing. Nag-uumapaw ang ebidensya. Tapos ano lang ang sasabihin? Pag sinabi ng Supreme Court, unconstitutional, wala na. Yung mga ebidensya, parang nabaliwala na ho. Next year na lang. So, 1 taon, mga kababayan. Kung totoong magnanakaw ang Vice Presidente, sa 1 taon na yan, na napagbigyan pa, para hindi matuloy ang impeachment na yan, kung magnanakaw pa din yan, biruin mo gaanong kadami pang pera ng kaban ng bayan ang makukulimbat niyan. Diba? Kaya nga po ang sinasabi doon sa konstitusyon ng Pilipinas na kapag 1/3 lang, 1/3 lang hindi ginawang 2/3 kasi ang 2/3 mas madami. No? Mas madami, mas tatagal. Kung meron na kayong mga ebidensya, kung kumpleto na kayo rekado, at meron kayong mga pagpapatunay na nagnanakaw yung isang tao, 1/3 lang, ituloy nyo na yan. Ibig sabihin, madaliin, agad-agarin nyo na yan. Dahil makakapinsala pa sa ating bayan. Di ba? Pero ano po ang ginagawa ng Senado? Iniuudlot, delay lahat. Di ba? Delay lahat to, mga bossing. So, yung desisyon ng Supreme Court, iginagalang natin. Kaya lang ho, mga kababayan, parang lugi po ang bayang Pilipinas Di ba? Sabi ko nga ho sa inyo, kung magnanakaw talaga yung tao na yan, meron pa siyang 1 taon. Dahil 1 taon bago ulit makapag impeachment Di,
ang ating bayan na naman din po, mga boss chief amo sir, ang kawawa. Dahil yung pondo, may pagkakataon, o isang taon na naman may pagkakataon na mawala na naman. Di ba? Kaya yung impeachment agad-agad. Kaya yung impeachment dapat basahin na, imbestigahan na, tingnan yung mga tingnan yung mga tawag dito, yung mga kumpletong mga dokumento na nagpapatunay na nagdakaw ang Vice Presidente. At tingnan din yung kabilang banda ng depensa nila. Di ba? Saka magdesisyon kung itutuloy o hindi. Kung mahina yung ebidensya. Kung malakas yung depensa. Di ba? Saka magbotohan. O eto, meron na tayong basihan ng pagbobotohan natin. Kung itutuloy ba o hindi ang impeachment. Ganun. Di ba? Yan ay incitement to sedition dahil yan ay isang tangka na baliwalain ang naging desisyon ng isang kinikilalang judicial organ ng ating gobyerno, no? Mahirap pala yun, no? Kapag yung nakikita mo, mali o hindi tama. Kasi ako, mga bossing, ang pinangahawakan ko yung sinasabi nila na hindi binigyan ng Kongreso ang Vice Presidente na kanyang maipagtanggol ang sarili. Hindi ho ako naniniwala dahil ako nakaabang ho ako. No? Ang Team MR nakaabang ho sa mga hearing po na magaganap sa Kongreso dahil nga po pinapatawag sila para marinig namin kung ano yung ibablog namin, kung ano yung ire-reactionan namin. Madalas po at lagi po silang ipinapatawag, mga kababayan. Kaya nagtataka ako paano nasabi ng Supreme Court na hindi binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang Vice Presidente. Ngayon, sinasabi nila Roque, tinatakot nila yung mga taong bayan na kapag kayo ay sumuway sa Supreme Court, ito ang kahihinatnan nyo. No? Makukulong or whatever na ganito, sedusyon daw ho, mga kababayan. Ano yun, Diyos? Di ba? Tao lang din yan, mga nagkakamali ng desisyon. O, ano, sila na lang ang masusunod, ganun? Hindi na pwedeng bumatikos ang mamamayang Pilipino? Baka wala nang ma-impeach niya, Roque. Di ba? Baka wala nang ma-impeach niyan. Dahil kada sasabihin, ito may i-impeach, lalo na kapag ka-judge ng Supreme Court. Ito may i-impeach. No, sa judge ng Supreme Court, sasabihin lang ng Supreme Court, unconstitutional yan. Wala na. Tapos na. Ngayon, yung mga magnanakaw sa gobyerno, mga kababayan, lalakas na ho ng loob niyan. Lalakas na po ang loob niyan lalo. Bakit ho, mga bossing? Kasi, unang-una, wala nang nai-impeach. Mahirap magpa-impeach. Dadalihin sa teknikalidad, etc. At kung saan-saan pa ho, mga boss. So excitement daw yan to sedition dahil ang pinagagawa nila isang bagay na labag sa desisyon ng Korte Suprema, no? At siyempre, nandyan si Gadon na nagsabi na tuta daw ang mga mahistrado dahil kung di ako nagkakamali, wala na yun. Binasura na yata din yun, ano? dinismiss nila ang kaso laban kay BP Sara. Ito namang si Sendanya ng Akbayan, sinabi niya na Supreme Cuddler daw ni Sara Duterte ang mga mahistrado ng Korte Suprema. O dahil doon, ipapakulong na or whatever ang gagawin. Grabe naman sila. Yan ang totoong yan ang totoong skin onion, mga kababayan. Balat sibuyas. Hindi pwedeng pag nagdesisyon sila, yun na mismo yun. Hindi pwedeng pag nagdesisyon sila, walang kokontrang mamamayang Pilipino. Lalong-lalo na pagka nakikita ng bayang Pilipinas na, parang may mali sa desisyon nila. Di po ba? Natural lang yan sa isang demokrasyang bansa. At itong si Hey Darian, okay, self-proclaimed expert on everything. Ang sabi niya, kaya daw ganyan ang butuhan ng Korte Suprema ay 13 sa kanila ay appointees ni Presidente Duterte. Sige nga, Roque, ano ang ikakaso mo doon? Kung sinabi ni Hey Darian,
13 doon sa Korte Suprema ay appointee ni Duterte. Eh kung totoong mga appointee ni Duterte yun, ano ikakaso mo doon? Di ba? Sabi ni Joel Depano, gawin na lang nilang legal ang pagnanakaw kung ganyan ang mangyayari. Sabi ni Eduardo Delgado, dapat, ang haba naman ng pangalan mo, sir, dapat si Rocky isunod kay Digong. Si Roque? Si Roque ba yan o si Bato? No, si Bato, Roque. Oh. Wow, may listahan si Roque. Anyway, mga bossing,